Sabagay, kita mo nga yan? Sige ako kung naging lalaki ako. Baka niligawan ko pa itong si Feli. Kaya pag nagsusumba kami niyan, hay! Ang mga mata ng mga boys dyan, Diyos ko! Lahat malaki. Likod pa lang, ulam na. Ang biro pa ni Ate Vanji. Tumigil ka na nga, Vanji. Ito talaga, oh. Nabitin na nga yung tao. Mga asar pa. Ikaw kasi, di ba, Paul? Ang biro din ni Ate Feli. Eh kung nabitin, bakit hindi nyo ituloy dito? Tapos, sali ako. O ano, Paul? 2 versus 1? Kaya mo ba kami ni Feli? Ang tanong ni Ate Vanji. Nagulat kami sa sinabi niya. Nagkatinginan kaming tatlo. Para akong sinusubukan ni Ate Vanji. Pero mukhang seryoso siya sa kanyang sinabi. Bigla akong namutla ng lamig sa sinabi niyang yun. Parang nabalutan ng yelo ang buo kong katawan. Naalala ko tuloy yung napanood ko nung nakaraan kung saan isa lang ang lalaki at 2 naman ang babae. Hindi na sumagot si Ate Feli dahil merong ibinulong si Ate Vanji sa kanya. Sabay pinuri muli nito ang pangangatawan ni Ate Feli na animoy pinasasabik ako. Tignan mo nga yan, Paul, oh. Naku, baka magsisi ka. Sagot, laban o bawi? Ang tanong niya. Ano, sagot? Wala ka pala eh. Puro ka lang ata forma. Wala to, Frenny. Ang salita ni Ate Vanji. Sigurado kayo sa sinasabi niyo? Kung sigurado kayo, abay, bakit hindi? Saan niyo po ba gusto? Niloloko niyo lang ata ako. Ang patawa kong sagot. Eh bakit ka naman namin lolokohin? Eh di ba, sabi ni Frenny, nabitin ka raw. Alam mo, masakit sa kwan yan kapag hindi mo yan nailabas. Di ba, Feli? Saka, nasa edad ka naman na, di ba? Bakit hindi? Ang wika ni Ate Vanji. Sobra akong kinilabutan sa sinabi ni Ate Vanji habang palipat-lipat ako ng tingin sa kanilang dalawa. Biglang tumaas ang init ng temperatura na aking nararamdaman. Nakatingin silang dalawa sa akin habang isa-isang inaalis ang pangitaas. Para akong nananaginip. Isip ko'y ako na ata ang pinakamaswerteng tao. Sa ganda ng mga kabundukang aking nakikita ay mukhang masasakatuparan ko na. Hindi na ako nakapagsalita at nakagalaw sa kinauupuan ko dahil sa hindi ko lubos akalain na mangyayari. O ano, tutunga ka na lang ba dyan? Huwag kang kabahan. Eto, at malayang malaya ka na. Ang muling banggit ni Ate Vanji. Siya na ang lumapit sa akin. Hinatak niya ako papunta sa gitna nilang dalawa ni Ate Feli. Nakangiti ang dalawa habang nakatingin sa akin. Hanggang sa nagumpisa na nga ang maaksyong eksena. Bahagyang madilim. Mga ilaw na kulay dilaw sa lampshade ni Ate Feli ang nagsisilbing liwanag noong mga oras na yun. Sapat naman na para makita kahit papaano kung ano ang reaksyon nilang dalawa. Hindi ko alam kung sino ang mas uunahin sa dalawa. Pareho nilang pinag-aagawan ang nakatikas kong kaibigan. Gulat na gulat silang dalawa sa kanilang nasaksihan. Hindi nila lubos akalain na mas tumikas pa lalo ang aking kaibigan kumpara kanina. Di hamak na mas mabilog at natural ang pagiging malaki nung kay Ate Feli. Hindi sapat ang malaki kong kamay at haba ng aking daliri makuha ng buo. Hindi ko talaga lubos maisip
na sa kabila ng edad niya ay napakaganda pa ng itsura. Si Ate Vanji ang nanguna. Para siyang naglalaro ng bilyard. Kinuha ang tako, sinipat ang daraanan, sabay tutok sa bola. Siya ang nagsilbing tagasipat namin ni Ate Feli. Ganyan nga, Frenny. Sige lang. Unti-untiin mo lang, Paul. Yan, ganyan nga. Sige lang, i-enjoy nyo lang. Ang mga bulong ni Ate Vanji. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko dahil iyon ang unang pagkakataon ko ma-experience ang ganoong ganap. Feeling ko na parang humihigpit ang bawat daan ng aking mabait na kaibigan kahit ito'y basang-basa pa ng ulan. Halos mangiyak-ngiyak si Ate Feli. Nakikiusap, nabilisan pa ang pagpapatakbo hanggang sa hinatak na ni Ate Vanji ang pagkakadikit at muli na lamang itinuloy sa labas. Mabilis kong pinatuloy kay Ate Vanji. Ginawa naman niya ang kanyang magagawa. Sa labas, doon niya matyagang minasahe hanggang maparating niya sa labas ni Ate Feli ang napakaraming sabaw. O ano, Feli? Ayaw-ayaw ka pa eh. Kita mo naman, ang dami mo din nilabas. Ang salita ni Ate Vanji. Eh ikaw, bakit ayaw mo? Akala ko ba gusto mo din? Ang sagot ni Ate Feli. Hindi na, no? Masaya na ako na nakita kitang masaya. Saka, ganda kaya ng view ko. Live na live yung nakikita ko. Sarap pala manood ng live. Hoy, Paul. Enjoy na enjoy ka, ha? Grabe yung kuwan mo, ha? Sunod, haramin ko yan, ha? Kapag nainis ako sa jowa ko. Ang pabirong salita ni Ate Vanji. Grabe ka naman, Frenny. Ano yan? Laruan? Ay, wait. Mag-shower lang ako. Ang init. Ang paalam ni Ate Feli. Gabi na nung umuwi si Ate Vanji. Baon-baon ang mga ngiti matapos ang nangyari. Feeling ko tuloy, mas lalo ko silang naging close dalawa ni Ate Feli. So, paano, Frenny? Alis na ako. Yung alaga mo dyan, huwag mong kutumin, ha? Paul, una na ako. At tumatawag na ang jowa ko. Ako naman ang may ganap mamaya. Hoy, sikreto lang natin tatlo yan, ha? Sige na, alis na ako. Chat na lang kita, Feli. Baka dumaan ako after Zumba bukas. Tabu. Ang paalam ni Ate Vanji. Ingat po kayo, Ate Vanji. Naku, galingan niyo po, ha? Good luck sa inyo mamaya ng boyfriend nyo. Ang piro kong salita. Pagkaalis ni Ate Vanji, ay nagpunta si Ate Feli sa kusina. Habang ako ay nanonood sa sala. Dito ka na kumain, Paul. Nagluto ako. Wala pa ba yung mga kasama mo sa bahay? Ang tanong niya. Salamat, Ate Feli. Babawi na lang po ako sa inyo. Wala pa sila eh. Maririnig ko naman kapag dumating na sila. Maingay kasi yung tunog ng gate namin. Ang sagot ko. Sabay kaming kumain ng niluto niyang pritong isda at ginataang kalabasa. Ayun na raw talaga ang sekreto niya kung bakit healthy pa rin siya bukod sa pagsusumba. Patapos na kami kumain nang marinig ko na ang pagbukas ng aming gate. Oh, andyan na ata sila, Ate Feli. Maya-maya na ako uwi. Baka makita nila dito ako galing. Ang uwi ka ako. Ang galing ah. Alam na alam mo talagang andyan ang mga kasama mo sa bahay ah. Oh, huwag mo na hugasan yan. Ako na bahala dyan. Ang salita ni Ate Feli. Pagdating ko sa bahay,
ay panay ang sermon sa akin nila Erpat. Bakit daw iniwan ko ang susi ng bahay? Tanong din niya kung saan ako namalagi sa hinaba-haba ng oras. Pagkatapos, naligo lamang ako at tumiretso na sa aking kwarto. Tinignan ko ang aking phone. Chat ni Ate Feli ang aking nakita. Tanong niya kung nakauwi na raw ba ako at kung ano ang aking ginagawa. Habang magka-chat kami ng aming kapitbahay na si Ate Feli, ay biglang may nag-add sa akin. Walang iba kundi si Ate Vanji. Pagka-accept ko, ay agad kong tinignan ang kanyang FB account. Dahil sa gusto ko makita anong itsura ng kanyang boyfriend, ay isa-isa kong tinignan ang mga picture niya roon. Wala akong nakita ni isa man lang. Kaya tinanong ko si Ate Feli, bakit wala roon ang jowa nito? Doon nabanggit sa akin ni Ate Feli na ang jowa raw ni Ate Vanji ay may jowa ding iba. Kaya naman ni isang mukha nito ay hindi ko raw talaga makikita. Tago raw ang relasyon ng dalawa at nagkikita lamang. Maswerte na kung 2 beses isang linggo tulad ngayong araw. Kaya malamang raw at sigurado raw siya araw ng dilig ni Ate Vanji. Pabiro ko namang tinanong si Ate Feli at dahil gusto ko ding malaman sa kanya na kung si Ate Vanji ay mayroong sekretong jowa. Bakit siya na kaibigan nito ay wala? Hindi baka ako siya naiinggit na may nag-aalala sa kanya o masasabi bang kasama niya hanggang pagtanda? Isa lang ang sinagot niya. Ayaw ko ng sakit ng ulo. Tinanong ko din siya na kamusta naman ang pakiramdam niya nung matapos ang nangyaring nagpalimot ng aming pagkatao. Sagot naman niya, hindi na mauulit. Ayaw ko na. Nakakahiya. Pwedeng wag na pag-usapan. Minabuti ko ng tantanan sa ganoong klase ng tanong si Ate Feli. Nagpaalam na ako sa kanya na matutulog na ako. Isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Hindi ko lubos maisip na buong buo ko siyang madarama. Kahit nakapikit na, ay patuloy kong nakikita sa aking isipan ang kanyang itsura habang nasa harap ko siya. Bawat pagpikit, paggalaw at salita niya na pinipilit itago na nagugustuhan niya. Miski si Ate Vanji na nagsilbing tagasipat ng bawat mangyayari ay naging saksi kung paano ako unang beses makaranas ng ganun. Napakasaya, napakasarap. Kaya noon pala ang pakiramdam. Nakala ko ay sa internet ko lang makikita. Ang pangyayaring kami tatlo lang nila Ate Vanji ang makakaalam at kahit kanino'y hindi ipapaalam. Hanggang kinabukasan, pumungad sa aking kwarto ang liwanag ng araw. Kung kaya napabangon agad ako sa aking kinahihigaan. Hay, umaga na naman. Nag-unat-unat ako sa aming terrace habang ninanamnam ang katamtamang sikat ng araw. Napatingin agad ako sa bahay nila Ate Feli. Gising na rin siya at nagdidilig na ng kanyang mga halaman. Hindi ko siya magawang tawagin dahil sa Erpat nasa terrace din at nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Bilin niya kasi sa akin noon at tandang-tanda ko pa na wag ko raw kakausapin ang aming kapitbahay na si Ate Feli dahil minsan siyang tinarayan nito. Hindi nga lang niya sinabi kung bakit. Pagbalik ko sa aking kwarto ay kinuha ko ang aking phone at nag-almusal sa baba. Mainit na kape at pandesal ang aking inalmusal. Habang kumakain, tinignan ko ang aking messenger kung saan nag-chat pa pala si Ate Feli at Ate Vanji noong madaling araw. Base sa pinadalang mensahe sa akin ni Ate Vanji,
isang litrato ni Ate Feli nung gabi din yun habang nakahiga at suot ang night dress na kulay itim. Tanong sa akin ni Ate Vanji, taray ni Feli o, ang hat ng lola mo no? Na agad-agad kong na-zoom in dahil napansin ko agad ang tulis sa harapan na tila mga matang nakatingin din sa akin. Talagang mapapa-OMG ka na lang talaga. Base naman sa chat ni Ate Feli, larawan naman ng pinadala ding litrato ni Ate Vanji habang katabi sa higaan ang boyfriend nito at may kasama pang voice recording habang ang dalawa ay may ginagawa ding mainit na eksena. Halos matanda lang sa akin ng konti ang jowa niya. Matyaga ako ding pinakinggan yung voice record. Dahan-dahan ko nilakasan at idinikit ng bahagya sa aking tainga. Ganon pala siya. Ang galing. Parang nararamdaman kong ako yung naroon. Kay aga-aga, para agad akong nakuryente sa aking napakinggan. Hindi ko naman napansin na nasa likod ko na pala si Erpat. Oy, ano yung pinagagagawa mo? Nasa harap ka ng pagkain, kung ano-ano yung ginagawa mo. Parang kilala ko yung babae na yan ah. Ang tanong ni Erpat. Naku, lagot na. Nakita ni Erpat ang picture ni Ate Vanji habang kasama ang jowa nito. Ang masama pa, mukhang kilala pa raw niya. Oo nga, parang pamilya ng babae na yan sa akin. Ano yung lalaki? Anak niya? O apo niya? Patingin nga ulit. At lakihan mo anak para makita kong mabuti. Ang wika ni Erpat. Mabuti na lamang at hindi teki si Erpat. Wala na akong magawa kundi ipakita ng tuluyan sa kanya ang litrato. Pilit niyang iniisip kung ano ang pangalan ni Ate Vanji habang nakatingala. Oo nga tama. Naging classmate ko to nung high school ata kami noon. Kung di ako nagkakamali, Evangeline o Angelina ang pangalan nito. Teka, paano mo nakuha tong picture na to? Saan mo nakuha? Ang tanong ni Erpat. Mukhang tama nga si Erpat dahil halos katunog sa pangalan ni Ate Vanji ang nasabi niya. Habang nag-iisip ako ng isasagot ko kung saan ko nakuha, ay may bigla kaming narinig na mahinang pagputok ng kuryente. Agad lumakad papunta sa gate si Erpat para tignan kung saan at ano yung narinig namin. Tatayo pa lang din ako ay siya naman tunog ng phone ko. Nung aking tignan, si Ate Feli pala ang tumatawag sa akin. Dali-dali akong tumakbo sa itaas upang hindi kami madinig ni Erpat sa aming pag-uusap. Sa terrace ako dumiretso at doon sinagot ko ang tawag ni Ate Feli. Ate Feli, bakit po? Andito si Erpat. Sorry, tagal ko sagutin. Ang pauna kong salita. Pasensya ka na, iho. Meron ka bang kilala na electrician? Hindi ko alam ang gagawin ko. Please naman, no. May nag-spark dito sa bandang kusina. Ininervous ako. Baka may kilala ka, please? Ang wika ni Ate Feli. Natanaw ko si Ate Feli sa kanyang bakuran habang kausap ko. Kita ko ang itsura niya na hindi alam ang gagawin. Una kong naisip si Erpat dahil pagdating sa usapang gawaing bahay ay talagang may pagmamalaki ko siya. Si Daddy ko, Ate Feli. Marunong to. Labas ka sa gate nyo.
Tapos, lalabas ako. Kunwari, hindi tayo magkakilala ha. Ikaw na po ang bahala ha. Basta, hindi mo ko kilala, okay? Sige, punta ka na ng gate mo. Lalabas ako. Ang salita ko kay Ate Feli. Pagbaba ko ay nasa sala na si Erpat, habang ako ay pasimpleng pumunta ng aming gate. Kunwari ay nakausap ko yung aming kapitbahay at agad nagsabi kay Erpat, "Di, dyan po ata sa tabi natin yung narinig natin pumutok kanina. Nakita ko po yung kapitbahay natin, yung babae. Narinig ko sa kinakausap niya kanina. Naghahanap ng electrician." Ang salita ko. Hayaan mo na, nak. At masungit yung kapitbahay natin na yan. Kala mo kung sino yan. Hayaan mo siya. Ang salita ni Erpat. Di, opo nga masungit. Hayaan natin. Kapitbahay natin yun. Paano kung masunog bahay nun? Di pati po tayo manadamay. Ang salita ko sa kanya. Napaisip si Erpat sa aking sinabi na parang na-realize niya. Tama ang sinabi ko. Oo nga, no. Sige, matiyagan mo kung may gumagawa na sa kanila. Ang utos niya sa akin. Muli akong pumunta sa labas para kunwaring tignan. Naroon pa rin si Ate Feli. Sabay kindat ko sa kanya na ibig sabihin nasabi ko na kay Erpat. Di, mukhang wala pang gumagawa. Halika na at ikaw na tumingin. Nakakatakot, katabing bahay lang natin yun. Ang wiga ko sa kanya. Sa pilitang kinuha ni Erpat ang gamit niyang pangpumpuni. Sinabayan ko siyang lumakad papunta sa gate nila Ate Feli. Ate, di ba dyan po yung may pumutok na kuryente? Ito po si Daddy. Patignan po natin sa kanya. Ang kunwaring salita ko kay Ate Feli. Oo, boss. Sa bandang kusina. Bigla na lang kung pumutok eh. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sige po, tuloy po kayo. Ang salita ni Ate Feli sa amin.